Good day, sir. I'm John Renzo Amaldea from BSCS 1C, and this is my system named J-Art Commission System. So, itong pong system na ito ay para sa mga clients para mag-request ng artwork from artists, and ito rin po ay para sa mga artists kung saan mas na-organize at mas na-manage ng maayos yung mga commissions. And i-run na po natin. So, dito po sa pinakabungad, makikita nyo po yung pangalan ng system ko at yung welcome. And dito po sa pinakabungad, meron tayong tatlong button: login as admin, login, and sign up. So, syempre, pag wala pa tayong account, dito tayo sa sign up. And kapag meron na tayong nagawa na account, mag-login na tayo. Dito po sa login as admin ay mamaya ko na po yan i-discuss. So, mag-sign up po muna tayo. So, pag pinindot po natin yung sign up button, may bagong form na lalabas, which is ang sign up form. So, dito nagko-contain ng username, contact number, address, password, and confirm password para makapaggawa ng account. And ayan po yung design. So, mag-sign up po muna tayo. Tignan natin kung papayagan tayo ng system na mag-sign up. Bawal pa kasi wala pa tayong username. So, for example, gagawa ko Captain Aldea. So, try natin mag-sign up. Please input your contact number. So, ayan. Kailangan daw input natin yung contact number natin. Dire-diretso yan hanggang sa address, password, hanggang sa confirm password. Pag hindi natin na-fill upan yan, hindi tayo makapag-sign up. Dapat ma-fill upan to. And dito sa contact number, fix 09 ang start. Kasi hindi yan ma-delete or backspace. So, continue na lang natin. Ayan. Gawin na ako ng account. Password ay fix 8 characters. Pag hindi 8 characters, may lalabas na ganito. Message box, password must be 8 characters. Ayan. Show password natin para makita natin yung password. Then, mag-sign up na tayo. Ayan, registered successfully. So, pag pinindot natin tong okay, automatically mapupunta siya sa login form. So, andito na tayo sa login form. Dito sa login form, nagko-contain ng username, password, and confirm password. Ito lang yung kailangan niya para makapag-login tayo as a user. So, type lang natin yung tinype natin kanina na username. And yung password. Same lang din dito, fix 8 characters syempre. Tapos mag-login na tayo. Then, mapupunta tayo dito sa new form, which is ito ang pinaka main menu or ating home. So, kung makikita nyo, merong sa taas J-Art Commission System at meron tayong logo dito. At sa baba, merong logout button. At dito sa middle, andito na yung ating 2 buttons, yung make order at order history. So, pansin nyo, dalawa lang sila pero maraming functions. Una, mag-order muna tayo. Tignan muna natin yung order history kung meron ba tayong order history. Kasi kakagawa lang naman ng account natin. So, ato. Wala tayong order history. And back na tayo. So, as you can see, pag back natin dito, babalik siya sa form. Yung button na yan. And proceed tayo sa make order. Ayan. Pupunta tayo sa category form. Panibagong form po ito, sir. At meron po tayong tatlong category: portrait, eye keychain drawing, and bleach painting. So, pipili lang tayo dyan. And mapupunta na naman tayo sa new form. At ito na yan. Eye keychain drawing. Ayan. So, bago natin na-explain lahat, meron tayong product total dito, which is ang
price na nagkakahalagang 100 sa eye keychain drawing, and sa portrait 1,000, sa bleach painting 500. So as you can see, yung shipping fee nila is fixed 100 pesos. So dito tayo sa eye keychain drawing. Kapag nag-place order tayo, please upload a picture for reference. So kailangan muna natin mag-upload ng reference. For example, ito. Then place order natin. Kailangan natin mag-insert ng username. Ito ay para sa receiver details. So itong information na to ay yung para sa magre-receive. So ito. And fix din tong contact number, hindi ma-backspace or ma-clear. And continue lang tayo. So place order. Ayan, kailangan pa natin mamili ng payment method. So dito sa payment method natin, meron po tayong dalawa, cash on delivery and GCash. So piliin natin tong GCash ay cash on delivery. So place order na natin. So ayan, may lalabas na message box confirming order. So ito sa receiver information, nandito yung sa receiver details na finila pa natin kanina. And tong order information, kung anong category at payment method, tsaka yung total payment. Yung sa total payment po ay pinag-add lang tong product total and shipping fee na fixed pareho. And if we click yes, then may lalabas na message box ulit. Order confirmed. Thank you for your purchase. Do you want to make another order? So, if nag-no tayo, pupunta tayo sa home page, home form, and kapag nag-yes, babalik tayo sa select category. So, try natin yung yes. Kunwari, gawa tayo ng another order. Ayan, select category. So, dito naman tayo sa portrait. Kunwari, ang reference natin ay ito. Then, receiver details. And select payment method. GCash naman. Place order na natin. And kapag nag-no tayo, babalik tayo dito sa home. And titignan naman natin sa order history kung na-record ba yung in-order natin. Ayan, dalawa. Portrait tsaka eye keychain. So, ayan sila. Para makita. Ayan yung ito yung receiver details na in-input ko. Ayan. And balik na tayo sa home. Ayan lang yung mga magagawa natin dito. And try naman natin i-log out. Proceed tayo sa login as admin. Kapag nag-log out tayo dito, ay magko-close lahat ng form. And let's start ulit. So, what if gumawa tayo ulit ng isang account? Then, for ano lang to? Something. Manila. Hindi exact same. So, ayan. Create tayo, tapos ilagin lang natin. Login successful. And, ayan. Welcome G. So, dito, magla-log out ulit tayo. Ang purpose nito pala ay makita natin yung order history. If nandito ba yung na-order ni Captain Aldea kanina.
So, wala. So, bale, each user meron silang kanilang order history. And it must be. So, mag-logout po tayo. And let's proceed sa login as admin. So, why nakaseparate itong login as admin? Because meron pong fixed password for admin and only admin knows the password. So, ayan. If mag-type po ako ng letter, hindi niya po naka-disable po. At kapag numbers, yes, accepted. And wala pong limit. Ang purpose kung bakit walang limit, max length, is para hindi malaman or parang just in case in the future if naging successful tong system na to ay hindi siya ma-hack or something ma-open ng ibang hackers. So, enter natin ang wrong password muna. So, enter incorrect password and try again tayo. Yung correct naman. Ayan. New form for user management. So, as you can see dito is, ito yung nilagin natin. Ang Captain Aldea at ang G. Kung saan ito yung sinign up natin na account kanina. And, first things first, ay try natin mag-search. Kaya, clear muna natin. Search tayo dito sa username ng Captain. Search natin dito sa search button, to. Ayan, lalabas siya. And kapag yung J naman, J pa lang, lalabas na yung isa. And clear lang natin yan. Paano kapag wala? Kunwari, eto. No user spawned and magde-disable yung data grid view. And let's just clear it and then search ulit. And lalabas na yung mga users natin. Then dito pwede tayo mag-select. Try natin mag-update to. G. Ayan. Mag-update tayo. Update natin siya using this button. User updated successfully. Ayan. Ito na siya. Ito na yung pangalan. And kapag sa address naman, try natin Manila Zoo. Let's try. Ayan. Nag-update. And try natin mag-add ng user. First, i-clear muna natin para hindi madoble. And mag-add tayo. Kapag nag-add tayo, ay kailangan ng username. Fill up tayo dito sa username. Superman. Kapag nag-add na tayo, contact number. Hinahanap niya yung contact number. So, ayan. Hanggang sa confirm password. So, ayan. Please input password. So, dito ay fixed 8 characters siya. Ayan. Please confirm password. Ayan. User added successfully. So, okay natin. Ayan na siya. Nag-add na siya. Superman. So, try natin edit to. Superman. Kung ma-edit siya. Ayan. Na-edit siya. Superman, Batman. And try natin i-delete. Ayan. Deleted na siya. Ayan. Balik na tayo dito sa dalawang user na sinign up natin kanina. And kung mapapansin nyo, dito sa taas, user logs, nandito yung mga users na nag-login, ganun. And click natin. Ayan. Ayan sila. At nandito yung time kung saan nag-login. Okay. Ito yung ginawa natin dito using our admin. At ito yung dalawa na nag-login kanina. So, ayun lang. Okay. At bago pala yun ay tatry muna natin kung pag nag-login ba ng ilang beses tapos mali yung ano is
walang mangyari. So try natin kung ano mangyari. So ayan. Ayan. So invalid username or password lalabas, then valid login attempt 1 of 3. So try ulit natin. Attempt 2 of 3, then try natin too many failed attempts. So mangyari, magko-close yung program. So ayan. Start ulit natin. Since ayan. Okay. Kasi binago natin to kanina into G. So bakit tayo? Nako. Punta tayo sa admin, tignan natin yung password. Login na sa admin tayo. Ito. Tama naman. Ay, 8888 pala yun. Okay. So, yun lang po. Let's close the program. Ito po yung code sa form 1 ko. Sa form 2. Ayan. Dito po sa form load, nag-code po ako ng yung text box na max length equals yung number po ng length na limit. And yan po yung code. Sa form 3, dito, yung code is sa form 4, dito ang code ko po ay ito. Form 4. Form 5, dito po ang code ko po ay ito. Sa form, next form, ito. Dito po, code ko po dyan ay ito. Next form, sa order history, ito po, para ma-recall po yung mga na-order. And next form, dito sa admin na po to. So, ito po yung code. Next form po, ito. Ito po yung code. And last form po, ito po yung code. And let me show you naman po sa database ko. Kung saan dito po nag-store yung mga informations. So, table users. So, ito po yung mga users natin, yung mga sinign up natin. Dito po napupunta. And dito po sa table orders is dito po yung mga order natin kung saan nare-record po siya dito at naka-fix po siya kung kaninong user lang po yun lang po yung makakakita. At sa login history, dito po yung mga nag-login. Kahit ilang beses pa po yan, dito po nare-record.
Click po tayo dito sa form. Thank you po sir. Yun po ang aking system. That's all po.